Tinig ng paghingi ng tawad. Si Angela, 19 years old. Dati siyang honor student. Maraming pangarap, pangarap sa sarili, pangarap sa pamilya. Pero sa isang iglap, lahat ng iyon nawala, nasira, nalunod sa bisyo, sa droga. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil napabayaan. Nasa isang sulok siya ng kanyang kwarto, magulo, marumi. May hawak siyang lumang medalya habang umiiyak. Ang medalya, alaala ng panahong proud pa siya sa sarili niya. Pero ngayon, hindi na niya kilala ang sarili niya. Noong bata pa si Angela, lagi siyang may medal. Laging pinapalakpakan sa school. Ang nanay niya, si Aling Shuni, laging nasa harapan ng stage. May luha sa mata, luha ng tuwa. Pero habang lumalaki si Angela, mas naging abala si Aling Shuni sa pagtatrabaho. Taho sa umaga, labada sa hapon, palengke sa gabi. Bakit? Para lang mabuhay silang mag-ina. Pero habang nagpapakahirap si Aling Shuni sa labas, si Angela unti-unting nalunod sa lungkot at pangungulila. Nagsimula sa barkada, sa simpleng yusi, hanggang sa tinuro sa kanya ang pantakas daw sa problema. Shabu, marijuana, party pills, lahat sinubukan niya para lang makalimot. Para lang maramdaman na may kasama siya. Isang gabi, nahuli si Angela sa may eskinita. May hawak na sachet. May kasamang lalaking hindi niya kilala. Dinala siya sa barangay hall. Doon, nakita siya ng nanay niya. Nanghina si Aling Shuni, umiiyak. Pero hindi na siya nagsalita. Kahit gusto niyang sumigaw ng, "Anak, bakit?" Pero hindi magawa. Pagkalipas ng 3 buwan sa community rehab, nakauwi na si Angela. Pero hindi na siya katulad ng dati. Mainit ang ulo, sarado ang puso, galit sa mundo. Bakit pa ako lumaban, ma? Wala naman akong kwenta. Pinabayaan mo ako. Wala ka nung kailangan kita. Tahimik lang si Aling Shuni, pero sa wakas, sumagot siya. Hindi kita pinabayaan, anak. Nagtrabaho ako para mabuhay tayo. Oo, nagkulang ako, pero hindi kita sinukuan. Pareho silang humagulhol. Ilang taon na silang may bitbit na sakit, ngayon lang nailabas. Hindi agad-agad ang pagbabago, pero nagsimula si Angela sa maliit na hakbang. Pumasok siya sa alternative learning system. Nag-volunteer sa outreach para sa mga kabataan. Nagkwento tungkol sa pinagdadaanan niya. Mula sa pagiging lulong sa bisyo, naging inspirasyon siya ng iba. Sa araw ng kanyang graduation, tumayo si Angela sa entablado. Sa likod niya, si Aling Shuni, may luha na naman sa mata. Pero ngayon, luha ng pagbangon. Ma, salamat kasi kahit iniwan ko ang sarili ko, ikaw, hindi mo ako iniwan. Sa panahon ngayon, maraming Angela, maraming kabataang naliligaw ng landas. Hindi dahil masama sila, kundi dahil may kulang. At minsan, ang kulang lang ay pagmamahal, pakikinig, gabay. At para sa mga gaya ni Angela, hindi pa huli ang lahat. Kaya, kung ikaw ay magulang, anak o kapatid, kausapin mo sila, kamustahin mo. Baka bukas, wala ka ng pagkakataon. Hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. At hindi pa huli ang lahat para magpatawad at magbago.